katotohanan sapagkat alam naman natin. Hindi lang mensahero ng Panginoon. It is not Oo ano, nga. at the end. At the end. Ayan lang. Kami po ay bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po muna inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, dito sa programang Katotohanan Season 2. Kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Pastor, pagbati. Magandang araw sa iyo, Brother Johnson, at lahat po ng mga nanonood sa atin sa ating po pag-aaral ng Biblia, ng mga spirito ng hula, kapanapanabik po na muli nating pagbulay-bulayan yung mga sulat po ni Ellen White, at saka tingnan po natin kung paano sasagutin yung mga katanungan ng ating pong mga ilang kapatid. Ang pag-uusapan natin sa episode nito ay issue, Pastor? Ang title po ay Perplexing War. Siguro yung iba hindi makaka-relate kung anong ibig sabihin nito. Pero doon sa mga grupo na ito yung isa sa main issue, ay alam nila ito. Sa inyo naman na hindi gaano familiar dito, magandang idea at kaalaman ito dahil kung dumating ngayon sa inyong pagkakataon na ma-encounter po ninyo yung mga grupo na ginagawang issue ito kung bakit sinasabi na tayo po ay wala na doon sa tamang linya, ay at least ay alam natin kung paano po natin sasagutin at alam natin yung dahilan bakit sila ay dumating sa ganoong paniniwala. So siyempre atin mo po makakasama patuloy si Pastor Brian, pero bago yon tayo po muna ay dumako sa ating pong panalangin. Pastor? Dakila po naming Diyos, Panginoon, ipinagtatagubilin po namin ang aming puso na sa aming pag-aaral, Panginoon, wag po namin maitaas ang aming mga sarili, kundi kayo lamang. Iniling po namin, Panginoon, karunungan, igawad sa amin at bukas na puso. Yes. Upang malaman naman, Panginoon, ang nais ninyo para sa amin ngayon. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, ano ba itong perplexing war na tinatawag? Kasi kahit ako, medyo Ako, curious pa. curious ako dito. At siyempre, ikaw yung mayroong kaalaman at malawak na impormasyon alam tungkol dito. At papaano naging issue ito? Ito kasi, Brother Johnson, ay issue ng ating mga kapatid na mga reform na parang inaakusahan tayo na tayo umalis na sa standard o sa tinatawag nating 10 Commandments standard na sa pamamagitan ng pagsali o pagpapasali o inaalaw natin na sumali ang ating mga kapatiran sa military. At dito, ang akusasyon nila ay tayo lumalabag sa mga prinsipyo. Yun nga ba talaga? Kinukot ito nila mula sa letters 76, 1895. O nandun din sa Councils on Diet and Food 488. Ang banggit I was shown that God's people who are His peculiar treasure cannot engage in this perplexing war. Cannot engage in this perplexing war. For it is opposed to every principle of faith. Ito ay taliwas sa lahat ng mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Yan. Ang tawag dito ay cannot engage, hindi pwedeng sumali dito sa masalimuot na war o digmaan. Magulo. In the army, they cannot obey the truth. Sa army, hindi sila makakatupad ng katotohanan. Tama. And at the same time, obey the requirements of their officers. Hindi rin nila masusunod ang requirements ng officer kung susunod naman sila sa Panginoon. There would be a continual violation of conscience. Yan. Paulit-ulit na magkakaroon ng paglabag sa kanilang konsensya. Parang totoo nga. Parang tama nga. Pagka binasa mo ito, hindi dapat tayo magmilitar. Makakakuha na kaagad sila ng simpatya. Ng simpatya. So, dahil kung ito lang titignan mo, kung hindi mo natitignan lahat ng sitwasyon, tama. hindi mo na malalaman. O kagaya niyan, ang paninindigan ng ating mga kapatid na SDARM, yan may IMS o 51 o 1951 na faction, parang iisa lang ang kanilang pinaninindigan. They conclude that this perplexing war or civil war, yung binabanggit na civil war, perplexing war, ay kagaya din ng iba pang mga war. Kasi ito ay, objective nila ay palayain ang mga tao mula sa slavery. So ito yung parang magandang hangarin. So kung tutuusin, parang ganito din ang hangarin ng iba pang mga war. Yeah. So kahit sa peacetime,
draft, hindi po pwedeng sumali ang sino mang Adventista. Okay. At sa lahat ng pagkakataon, dahil ito ay labag sa konsensya at sa lahat ng mga prinsipyo ng pananampalataya. Yun ang conclusion na nila. Sa isang term lang ni Ellen White, sa isang phrase lang ni Ellen White, ganun na ang conclusion nila. Gagawin na nilang lifestyle ito at i-impose na nila ito sa lahat. Ayan. Kaya, bali tinatranslate na ni Pastor yung ating binabasang reference na issue Okay. ng mga isda. Ngayon, titingnan natin ang context dapat ng perplexing Tama. war. Yan ang pinakamahalaga. Kasi pagka mag-quote dito, quote doon, tapos pag dugtong-dugtungin mo, ibang magiging resulta Siyempre, Kasi ganun yan. alam natin yung detalye. So, tingnan natin. Ang context nito ay matatagpuan natin sa Testimonies Volume 1, 367. Ang sabi, information sent by the generals to Washington. Si Ellen White ang nagsasalita. Okay. Concerning the government of our armies might nearly as well be telegraphed directly to the rebel forces. Okay. There are rebel sympathizers right at the heart of the Union authorities. This war is unlike any other. The great lack of union of feeling and action makes it look dark and discouraging. So, Ayan. explain ko muna. No? May Sige. libro akong binanggit sa'yo. Pwede ko pa maipakita Okay, sige, yung tingnan itsura ng libro? Yung, A Nation Under God's Hand. Ito. Kung gusto po ninyo, meron sa internet nito, makikita po ninyo itong libro na ito. Napakaganda ng mga nangyari sa war o kaya sa YouTube. Okay. Pero gusto kong bigyan ng background. Ang North ay kinalaban ng South. Gumawa, nagsisid ang South. So ilang ang Virginia, ang lahat ng mga nagsisid sila, ibig sabihin umalis sila sa Union, sa United States. Pagkatapos gumawa sila ng sarili nilang bansa. Yun. So, ibig sabihin, nag-rebel sila. So, itong mga taga-North, walang ibang gagawin kundi sila i-oppress, kundi talunin sila. Tama. Ang issue nitong taga-Virginia ay dahil sa utay-utay ng pinalalaya yung parang binibigyan ng kalayaan yung mga slaves. Yeah. So, kung binibigyan sila ng kalayaan, babagsak ang kanilang ekonomiya. Karamihan ng mga investments nila ay nasa slaves. At investment ng Europe nasa slaves. So, hindi lang babagsak ang US, babagsak din ang ibang mga bansa pagka bumagsak sila. So, ang ginawa nito, naglaban sila. At sa paglalabanan nila, siyempre isang bansa ito. Konting salita lang mula sa North ng mga traidor, ay pwedeng matalo ang South, kaya natatalo. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng traidoran. Kaya tinitignan ng loyalty ng lahat. Kaya ang tawag ni Ellen White ay, this war is unlike any other. Hindi kagaya ng dati. Halimbawa, anong sabi niya? Sa pagpapatuloy, many of the soldiers have thrown off restraint and have sunk to an alarming state of degradation. How can God go forth with such a corrupt army? Ito to yung mga nasa North, naman nakikipaglaban sa South, ay mga pro-slavery. Pro-slavery din yung mga nasa sa South. Naglalaban-laban sila. Tama. Para lang matalo nila yung South dahil lang sa rebellion. Ang problema, nagkakasabihan sila kung paano matatalo ang itong North ay nagbibigay ng idea kung kumbaga talagang tatagal ang war. Kasi komplikado kaya pala perplexing war. Isa pa, may mga lumalaban sa North na hindi naman talaga gustong lumaban. Parang walang kwenta itong war na ito. Napilitan lang, ano? Napilitan lang. Okay. Kaya, hindi lang yun, pinasok pa sila ng spiritism. Minsan, meron silang mga taktik na pagka kumonsulta sila sa mga espiritu, hindi yun ang lalabas doon. So kahit susulong sila, pag sinabi ng espiritu na huwag kayong sumunod, maatras naman sila. So, nakikita mo, ang dami mga generals na nasa spiritism, mga ganyan, kung ano pa. So, perplexing talaga. Hindi manalo-nalo. 4 years, ang dami nang namatay. Milyon na mga soldiers ang namatay. ang sumusulong at hindi pa rin nananalo. Ayun. At sabi dito, how can God go forth with such a corrupt army? How can He, according to His honor, defeat the enemies and lead them on the victory? Yeah. This is discord and strife for honor, while the poor soldiers are dying by thousands. So ito Okay. hindi naman ang pinaglalaban nila ay slavery. Ang North, hindi pinaglalaban ng slavery. Pinaglalaban nila yung kanilang kasarilan na dapat walang rebel. Yun lang. Yung pride lang nila na hindi sila maano. Itong isa naman ang pinaglalaban ay slavery. So ngayon, hindi sila pinapanalo ng Panginoon. Hinahayaan silang mga matay para ma-realize nila
ang tunay na motibo ng kanilang paglalaban. Kasi ang dami nang namamatay. Oo nga, ang daming apektado. Ito pa. Sige. This war is most singular. Kakaiba ito. Ngayon lang ito nangyari sa buong mundo. Most singular. And at the same time, the most horrible and heart-sickening conflict. Kaya sa perplexing. Other nations are looking on disgust at the transactions of the armies both north and south. Itong mga England, yung Europe, yung France, nauuta sila sa ginagawa. Kasi nagpapatayan ng mga Amerikano. At balak pang sumali ng England at tustusan. Suportahan itong South. Sabi ng ni Abraham Lincoln, pag sumali kayo, makikipaggera kami laban sa iyo. Ganun ka tindi itong war na ito. Matindi, Kasi sarili namin itong nagkagulo-gulo na. Sarili naming conflict, huwag niyong salihan. Pag sinalihan niyo ito, pati kayo. Tama. So perplexing talaga siya. And they see such a determined effort to protract the war at the enormous sacrifice of life and money, while at the same time, nothing is really gained. So, sinong Adventista ang gustong sumulong sa war na ito na wala namang pupuntahan at wala namang object? Saka sila nga, yung gobyerno nga, magkakagulo Sila mismo. Bakit natalo ang Vietnam War? Kasi pakiramdam ng mga Amerikano, wala namang pupuntahan. Ba't natalo ang Cambodia? Kasi wala namang pupuntahan So, hindi willing ang taong pumunta, hindi rin willing ang taong magtustos. So, ganito ang nangyari. Ganyan yung sitwasyon ng pero, time na yun. Eto pa, kapwa pa nila Amerikano ang papatayin nila. Yun na nga At saka hindi lang yun, magkakamag-anak, magpipinsan, magkakaiba, maglulusuban sa isa't isa. Sino may gusto na papatay ka ng kapwa mo Amerikano? Kaya perplexing war. Iyon. So, dito, ito yung pinaka-background nung pagkaginamit yung termino na yan. So, paano naman ito nasangkot yung ating mga kapatid dito? Maya-maya, kasi ito ang reference nila noong 1914. Yun. Ang sabi nila, war din ito. Kaya hindi rin dapat tayo pumasok dito. Okay. So, generalize nila. Dapat maintindihan natin yung context nung kaisipan nila Ellen White kung bakit ayaw nilang pumasok. Silang una nakakaalam 1861 ito. Noong 1861, busy tayo sa pagdating ng Panginoon. Wala sa isip natin itong mga war na ito. So ayaw nating makisali. Ang kaso mo, noong 1862, inilagay na tayo sa draft. Ibig sabihin, obligado na tayo na umalis sa ating mga opisina sa pagpapastor at sumali kasi naisulat na yung pangalan natin. Kaya ito'y perplexing. Isa pa, hindi nila akalain na ito'y tatagal. Hindi nila akalain na ito'y tatagal. At ang mga Adventista ay walang kahilig-hilig. Sabi nga ni James White, ano naman ang mapapakinabang nila sa atin pag kinuha tayong soldier? Tama. Wala naman tayong kaalam-alam dyan sa mga bagay na yan. Actually, problema na sila, bago pa ang draft, sumulat na si James White noong August 12, 1862. Ang article niya, The Nation, dito sa Review and Herald, ang sabi niya, but in case of drafting, pagka tayo dinraft na, the government assumes the responsibility of the violation of the law of God. Kinukuha na ng gobyerno ang responsibilidad na lumabag tayo sa kautusan. Okay. And it would be madness to resist. He who would resist until in the administration of the military law, he was shot down, goes too far, we think, in taking the responsibility of suicide. Para ka lang nagpakamatay. Halimbawa, alam mo naman papatayin ka, re-resist ka pa rin, di pinatay ka, o di para ka nagpakamatay. Tama. So sabi ni James White, anong gagawin natin? Nandito tayo sa gitna, perplexed na tayo. Hirap din ng kalagayan yun ng church kung saan talaga. At saka ito pa, bakit ka papatayin? Kasi ituturing kang rebel. Sympathizer ng South. Tama. So papatayin ka kasi baka ikaw, problema ka pa, at saka ikaw pa magtutustos ng intelligence sa kabila. Ay, talagang patay ka. So, anong paninindigan? Kapag hindi ka sasama, yung gano'n ang magiging interpretasyon nila. Anong paninindigan ni James White ngayon? Ang sabi niya, if possible, kaya niya sinulat yung The Nation kasi to check the fanatical rashness which many are liable to run into and disgrace the cause of truth. Ang dami kasing mga panatikong Adventista. Na ganito ang magiging paninindigan. Hanggang sa makilala ng Adventista ng mga panatiko. So, hindi na susulong ang gawain natin. Isa pa, ang sabi niya sa September 16, 1862, one thing is certain, true believers in the third angel's message would make poor soldiers unless they first lost the spirit of truth. Kaya sabi niya,
napakahirap. Pangit naman tayo maging soldier. Oh. Pero magpapakamatay na lang ba tayo? Anong gagawin? Anong gagawin natin? So, ang ginawa niya, sumulat siya sa Review and Herald. Ito ang sulat niya. September 16, 1862, our day of reference to the war. Ito ang sulat niya. We have spoken frankly upon some points and would now invite brethren S. Pierce, Hutkins, Nichols, Bordeaux, Cornell, Andrews, Aldrich, Wagoner, Lobo, Rohal, Ingram, Ingraham, Snook, Bekenhoff, and others. Sabi niya, to give brethren light upon the subject. Sabi niya, sumulat na ako. Ito ang problema natin. Ako, para sa akin lang, huwag tayong magpakamatay. Ang hirap din ng kanyang pinagdadaanan noong time na yun. Talagang makikita mo, kasi biro mo kung isasabihin niya, huwag tayong sumali. Patay din. Patay din. Patay din eh. Kasi papatayin eh. Papagbibintangan eh. Ay anong gagawin? Kaya tama lang din ang kanyang kalagayan dito na dapat ito naiintindihan din ng mga ang problema ni James White, sumulat na kagad siya ng posisyon niya nang hindi pa siya sumusulat sa iba niyang mga kasama. Pero dito, sumulat na siya ng posisyon niya, pero sinabi niya, okay, kung mali ako, sumulat din kayo. Yan ang maganda. Pinablish niya lahat. Isa-isahin natin ha. Sige, si J.H. Wagoner, sabi ni J.H. Wagoner, my present conviction, haba nito, binasa ko to pero ito lang ang ilagay ko. My present conviction is that I would sooner suffer the result of draft. Ako rin. And trust in God for the consequences than to accept $100 violation of my conscience. I consider it not only doubtful in principle but inefficient as practical measure of relief. Not over 1 in 100, wala namang pera din ng mga tao. So, kung wala kang pera, pupunta ka pa rin sa draft. Paano yung $300 pa nga ang una nito eh. So, ang posisyon ni Wagoner, wala akong magagawa. Talagang pupunta tayo. Eto pa. Ganito rin ang sabi niya, our duty to nation. Shall Christian then, who is greatly indebted to the government for its sheltering, care in the past, shall the Christian forsake his country in the honor of peril? Iwanan na lang ba natin ang country natin kapag ka nagka-problema siya? Think of it. Is it murder to hang or shoot a traitor? No. Pag pinatay tayo, hindi tayo pinatay kasi tayo yung mabuting tao. Pinatay tayo kasi rebel tayo. Sabi niya, when men rebel against just and good laws, death is their due, and the executioner is clear. September 23, 1862 ni Wagoner. John Clark, binanggit din si Joseph Clark, The Sword versus Fanaticism. Ang sabi niya, etong stand niya, shall we then shrink from the requisition of the military draft? Are we Christians, yet have no love for the country that has fostered us? I much like Brother White's remark on this point. We would not shame the memory of Washington and other heroes whom God bless. Kasi satalunin sila, mawawala ang freedom nila. So, maghahari ang slavery. Tama. Si John Loboro, sumagot din. Kasi ni-require niya sumagot. Parang Facebook to eh. Kailangan mag-comment. Minsan merong issues sa Facebook. Nilalagay yung pangalan ko, Pastor Bri, please comment. Tinatag. Please comment. At talagang hindi ako ko-comment ako or else. Para kang talawan eh. Ngayon, ang sabi ni Loboro, but this war does not have its objective directly, the extermination of slavery. Ang war na ito walang objective. Bakit tayo sasali? Walang patutunguhan. Pero sabi niya, if it did, I should not object the fighting. Kung meron lang object na maayos itong na to, hindi naman ako mag-object sa fighting eh. I will fight for my country. Tinan mo si John Loboro ito. I will admit that to enlist in case of unjust war looks to me as wrong. But allowing all that is claimed in reference to evil tendency of this war, even then it is a parallel to those soldiers that came to John. Pangit din naman sabihin mo na hindi maganda yung cause ng war. Ay papatayin ka rin. Tama. So ang point natin, si Abraham, nung kinuha si Lot, anong ginawa niya? Lumaban. Pinatay niya rin. Kasi merong cause. Merong dahilan. Kidnapping yun eh. Kidnapping. Pwede siyempre kukuha. Kahit naman kinidnap ang anak mo, hindi mo ba kukunin? Tama. At kahit magpatayan kayo doon, makikipagpatayan ka pa rin, di ba? So ang point natin dito, kiniklaim nila yung kanila rightful na kanila So, ito yun ito yung pinaka-kompletong detalyadong background talaga. Ito pa. So, kasi kung titingnan natin, kung ilalagay natin ating sarili sa kalagayan nila, ikaw din, malilito ka din eh. Mahirap. Kaya, ito pa, si Bordeaux.
Ni-request din na mag-comment ito yung mga pinangalanan dun sa Facebook. Ano? Okay. Sige. Sabi, the present war. I do not understand that civilized warfare and capital punishment are against the sixth commandment. Yung capital punishment, yung i-punish mo, ay hindi labag. Sa ano kasi pinapatay din ni Moses yung mga yung mga mali, di ba? We should do all we can to avoid breaking God's holy law. If we do this, we shall not willingly place ourselves where we cannot keep the Sabbath. Hindi tayo mag-volunteer. And we may avoid being drafted. I-avoid natin ma-draft. And that we may get greater wages. Okay? But Brother White's remarks on the condition of draft Sabbath keepers are satisfactory to my mind. Tama naman ang sabi ni Brother White. James White. Pero wag tayong mag-volunteer. Alam naman natin ano. Pero yung kung wala na, nakadraft na tayo, napipilitan na tayo. No choice. No choice tayo, sabi niya. And I mean to abide by them till I have reason to believe that they are not correct. Hanggat hindi ako nakakaisip na si Brother White ay mali, hanggang ngayon tama siya sa akin. O, tinan mo ang kanya. Si Cortel, R.F. Cortel, binanggit din ang kanyang pangalan, non-resistance. It is by no means certain that a man's life would be taken because he declined to fighting for conscience sake. But if every remonstrance failed, wala ka na, ginawa mo na lahat, and it is evident coming to this, I would recommend following the advice given. Okay. Until further light is elicited from the word or given from above. Lagi silang maliban ng may makita pa akong iba pang ebidensya sa Bible. Ganon sila lagi. Hindi yung sarado ka agad. Kaya ganon ang ating mga October 14, 1862. Ngayon, si Snook, binanggit din ang pangalan niya. Kailangan mag-comment. Sabi niya, almost from my youth up, I have believed that all kinds of war were contrary to the teaching of the New Testament. But, after much prayer and serious investigation, I now believe that I occupied an extreme position. Ang tingin niya, yung ayaw mag-military, it's an extreme position. Kasi sitwasyon mahirap Pero mo, nalalagay ka, tapos sasabihin mo lahat ng mga kapatid na nag-military makasalanan. At pupunta sa impyerno. Tsaka pagtalikod na daw yun, hindi nila naintindihan yung struggle na pinagdaanan yung mga pioneer natin. Paano si Desmond Doss? Yun nga, sumama. Paano si Barry Black? Yung Barry Black, yung nasa Senate na ngayon, na chaplain ng Senate, na Seventh-day Adventist, nanindigan. So ito'y lahat nasa military galing ito. So na to, wala ng kaligtasan ito kasi nasa military sila. I-judge na ba natin? Sabi dito, I am forced to the conclusion that the doctrine of universal non-resistance is an untenable extreme. I have grieved and mourned to think that I could not lead out with the brethren who have written on the subject. Ayaw kong mabuhay kasama sila na sobrang extreme ang kanilang pananaw. Naiintindihan yun. Medyo malawak pag-unawa sabi niya, nag-confess siya, I believe that He yet directs the sheep. Sabi niya, ang Diyos dinadirect tayo. I have opposed Brother White's position on the nation to some extent. However, I did so in all sincerity, believing him to be wrong. I now am sorry. Ang tingin niya, kasi ang dami nag-react Kumbaga, binash talaga si binash si James White. Pero sabi niya, sige, sabi ni James White, mag-react kayong lahat. Nung nag-react, nakita nila yung liwanag. Sabi niya, tama. Nanindigan yung mga nanindigan yung mga kapatid. Ang sabi ni Cortel. Tsaka marami-rami sila. M.E. Cortel. In regard to the duty of Sabbath keepers relative to the present war, extremes should be avoided. Ang sabi ni Cortel. The cause of the North is just. Tama naman ang cause ng North. But there are too many Acans in the camp. Ang daming Acan na ayaw maniwala sa cause ng North. Pero, determinado si Abraham Lincoln na tapusin ang slavery. Maganda na sulat ang detalye nito, Pastor. Detalyado kasi ang kagandahan sa Adventist, mayroon tayong archive at saka mayroon tayong mga document. Recorded lahat. Kaya hindi natitrace natin. Kaya may bumabagong issue ngayon. Ito ang detalye. Ngayon, kailangan lang siguro ay lawakan natin yung pangunawa natin para makita po natin ito. Pakinggan talaga natin ito. Kasi hindi tayo dito nag-uusap-usap lang, Brother Johnson. Binabasa talaga natin ito. Para yung mga nagkamali ng interpretasyon ng umpisa ay magkaroon ng pag-asa bumalik. Isa pa. M.E. Cortel, sa Extremes, October 21, 1862. There are some very serious objections to the voluntary service in this war. Talagang dapat hindi mag-volunteer. Without a special revelation from heaven. It seems like madness and presumption to attempt to resist the authorities. Kabaliwan ang i-resist ang authority. Kalukuhan. Pero huwag ding mag-volunteer.
Oh, yun nga. Kasi hindi naman talaga yun ang ating, ibig sabihin, wala tayong black and white na sumali. Kung obliga at kung wala na talagang magagawa, napupwersa na, doon na. At saka sino bang gustong sumali Tama. dyan? Di ba? Kahit naman sila, Mamamatay ka dyan, kahit diba? naman hindi Adventist, ayaw eh. Henry Carver. Ito naman. medyo negative si Henry Carver. Medyo extreme siya. At babasahin pa rin The natin. War. Okay? Pero sinulat pa rin ni James White, kahit extreme, sige lang. But, says Brother White, in case of drafting, the government assumes the responsibility of violating the law of God. Sabi ni Carver, this seems to be untenable and dangerous ground. Yung sabihin mo na ang obligado sa kasalanan mo ay yung gobyerno, parang hindi yata matama. Na okay din, tama din ang sabi niya. Sabi niya, for if the government can assume the responsibility now for the violation of 2 of those holy precepts, and we go clear, why may not the same government assume the responsibility of the violation of the Sabbath law, and we go clear when the edict goes forth that I shall observe the first day of the week? Paano ang Sunday law na? Ang obligado ba ay ang gobyerno? Hindi. Hindi. Kaya tahimik din si James White. Kumbaga, medyo nag-isip din talagang, kumbaga, tinurnilyo rin ng konti. Sandali lang. Wag ganun ang pangangatwiran na ang gobyerno ang may ano. Ikaw pa rin. Tinitimbang-timbang niya rin. Ikaw pa rin. Kumbaga, ang ano mo lang, siyempre, may Caesar do what ibigay mo kay Caesar, ang para kay Caesar, ang Diyos, ang para sa Diyos. Ngayon, Ayan. si James White sumagot naman Sige. kay Carver. Yes, we did say, in case of military draft, it would be madness to resist. And certainty, no true disciple of non-resistance would resist the military draft. Such a man would well compare with the fervent advocate of peace, who would have peace if had to fight for it. Kung kailangan nating ipaglaban ng ating kapayapaan, yung peace natin na hindi tayo hawak ng armas, dapat we have advised no man to go to war. We have struck at the fanaticism which grows out of extreme non-resistance. Kaya pala sinulat niya yan, ang dami ng mga fanatics. Kaya kailangan ng timbangin, balansehin ng church. Kasi naninimbang na sila. Oo, kasi pagka nakita ang lahat ng Seventh-day Adventist ay fanatiko, ay pagpapatayin tayong lahat. Talagang sirang-sira tayo sa buong ano. Merong sumulat kay Brother White. Siya ay isang militar. I have been drafted into the United States Service. As far as I know, I am the only one in Ohio. I feel anxious to know if any other Sabbath keepers have been drafted from any other place. It was a severe trial to my part with friends, but I extremely desire to occupy any position that the Lord is in mercy suffers me to be placed in for my good. And for I know that all things will work together for the good of those who serve Him. I did think it wrong to go to war. Naisip ko mali. But pieces in the review and Herald on that subject changed my mind and made duty look clear. I rejoice in the evidence that I have Lord's sweet sustaining spirit. I long to see God's people coming into the work, taking hold of organization, receiving the testimonies that is given to purity and prepare us for the... Kung hindi sana ito isinulat sa nakukonsensya na lang yung laging nandun sa military. Lagi na lang pakiramdam nila, may impyerno na sila. Oo, mabigat ng dalahin yun. Pero ito, nagalak siya. Si Kittel pala ang pangalan niya, Brother Kittel. Okay. Si Martin Kittel. Martin Kittel. So, binabanggit dito, si Stephen Pierce, sumagot din. Sabi niya, think not that but this, a spirit of war, should be cherished. It would be all subdued from our hearts. Dapat, pag pupunta tayo sa military, service ang pupuntahan natin doon. Hindi war. Okay. Hindi yung, kaya ako dito para manalo, para matalo, ganyan. Hindi. Nandun ka kasi maglilingkod ka sa kapwa mo. Maganda. Okay. So yun, sabi niya, David was a great warrior, but in the consciousness of his integrity. Binabanggit dito yung si David. Pero sabi ni David, otherwise we shall meet the doom of the transgressor. Si David nga ay naging warrior, pero ayaw niya ng blood. Napansin mo? Warrior siya, pero ayaw niyang pumatay. Dapat ganun daw ang kondisyon natin. Si Aldrich sumagot din. Sabi niya, I would not from any inconsiderate word or act recklessly expose myself to the contempt of my fellow men and thus render myself obnoxious to the laws of the land. So, binabanggit niya na, agree ako, walang problema. Paano sa Ellen White? Ayun. Yun ang ating titingnan.
Itong kay Sabi ni Ellen naman. White, Ito. those who feel that in the fear of God, they cannot consciously engage in this war will be very quiet. Sabi niya, yung mga nagsabi na hindi sila consciously makakapunta sa war, sabi niya, magtumahimik na lang kayo. And when interrogated, will simply state, pagka nandun na kayo, dinraft na kayo, tinanong na kayo, nandun na kayo sa draft mismo, nasa militar na kayo, simply state what they are obliged to say in order to answer the inquirer. And then, let it be understood that they have no sympathy with the rebellion. Huwag na lang ninyong, basta, pag nandun na kayo, kasi binabanggit dito sa isa, sabi ni Aldrich, instead of saying, I will not, you say, I cannot. Hindi ako pwedeng humawak ng baril. Hindi, huwag mo sabihin, ayokong humawak ng baril. O hindi ako hahawak. Sasabihin mo, I cannot. Hindi ako pwedeng humawak. Pero hindi nangangahulugang ayaw mo tumulong, mag-participate. So, binabanggit ni Ellen White. Ito pa ang stand niya. I was shown that God's people, who are His peculiar treasure, cannot engage in this perplexing war. Yan. Ang linaw. Pinakita na, cannot engage. Bakit? For it is opposed to every principle of their faith. In the army, they cannot obey the truth at the same time obey the requirements of their officers. There would be a continual violation of conscience. Ito lang ba ang sinabi niya? Meron pa siyang sinabi. Tingnan natin. Pansinin mo. Okay. Ang sabi ni Ellen White, but God's people cannot be governed by these motives. Those who love God's commandment will conform to every good law of the land. Kung mabuti ang law of the land, conform. But if the requirements of the rulers are such as conflict with the laws of God, the only question is to be settled is, shall we obey God or man? Ang tanong, saan ang masama? Ang masama ba ay ang pumunta sa military o ang humawak ng baril at lumabag sa Sabbath? Yun ang masama. Yung pagmimilitary is a good law. Diba? Kailangan ng batas ng mga militar or else matatalo sila, mawawalan ta ng freedom. Ang sinasabi ni Ellen White, pag nandun ka, matuto ka manindigan, kagaya ni Daniel. Nag-resist ba si Daniel na pumunta ng na maging captive? Hindi naman. Hindi. 'Di ba? Pero nung nandun na siya, natuto siyang mag-resist kung ano ang hindi dapat kainin. Ano ang tama at hindi. Alam niyang panindigan. Yun ang point doon. Kasi magiging liwanag ka doon sa lugar na yun. Okay. Hindi yung i-resist mo lang. Isa pa, sabi niya, Testimonies 357. Those who feel that in fear of God, they cannot consciously engage in this war will be very quiet. And when interrogated, will simply state that they are obliged to say in order to answer the inquirer, let it be understood. Gusto ko pong sabihin sa inyo, I am not in sympathy with the rebellion. Yun lang ang sasabihin mo. Yan sasabihin mo. Ngayon. Yun ang kanyang advice na yun lang ang sabihin. So ngayon, ang General Conference gumawa ng document noong August 2, 1864 para ipakita sa gobyerno. Sabi, the change in the law renders it necessary that we take a more public stand on the matter. By the way, 1863 inorganize yung General Conference. 1861 inorganize yung mga Michigan Conference. Okay. Dito pa lang tayo nakilala bilang Seventh-day Adventist. Hindi naman tayo kasi organized noon eh. Tama. Kaya kailangan natin manindigan. Ngayon, nung nanindigan tayo, sabi, for this reason, we now lay before Your Excellency the sentiments of Seventh-day Adventists as body relative to bearing arms, trusting that you will feel no hesitation in endorsing our claim that, as a people, we come under the intent of the late action of the Congress concerning those who are conscientiously opposed to bearing arms and are entitled to the benefits of the said laws. Kung gusto mo ng walang bearing of arms, ito ang pwede mong trabahuin. Una, care, sabi dito, as those who are conscientiously opposed to the bearing of arms can be assigned to care of the freedmen, yung mga slaves na not free, kayong mag-alaga. Pangalawa, instead of paying $300, pwede yun. Pwede rin magbayad ng $300. Or going to duty in the hospitals. So, tatlong options. Ngayon, malaki ang $300. Nga. Kung $5 lang per month ang sweldo, ang $300, gaano kalaki? Diba? Ngayon. So, yun ang tatlong option. Ngayon, doon sa option na yun, ang sabi dito, we are in favor of raising funds, sabi ng Seventh-day Adventist. The interests we have in this matter for our fellow laborers are in particular insufficient to induce us
to pledge $100 to such a fund. Parang binabanggit nito dito na, okay, yung mga ministrong tatanggalin sa amin. Siyempre, aalis ang mga ministro, magiging, kasi ito 19 to 30 years old. Parang, or 23 to 30 years old. I don't know. Binabanggit niya dito na yung mga ministro na kukunin, babayaran ng church yung kanilang $300. Oo, sasagutin, no? Sasagutin ng church kasi 3 taon to, so, ewan ko, tagwa $100. Pero ang point natin dito, willing ang church na magbayad. Oo, talagang meron silang concern doon sa mga involved. Oo, kasi mawawalang gawain natin, matatapos ang gawain natin kasi lahat ng pastor kukunin. Tama. Sabi ni James White, if this war continues, God only knows what it will do for even non-combatants. Kasi dumating na ang point na hindi na pwede ng ang non-combatant. Talagang kailangan na. Sabi ni R.F. Cortel, if any do not but favor oppression or rebellion by their votes or any other way, the church has the right to call them to account. Halimbawa, nag-rebel ang isang Adventista. Aanuhin namin sila. Sila i-disfellowship. At kapag sila humawak pagka hindi sila nanindigan sa paninindigang Adventista, i-disfellowship din namin sila. So, ibig sabihin, ito ang paninindigan. Ang akusasyon ng ating mga kapatid na reform, ang paninindigan daw ng Adventista ay non-combatant at no military. Pero tumalikod na raw tayo doon sa no military. Yun ang akusasyon nila. Yan, tama. Yan nga, yung kanilang ginagawang issue. Pero actually, ito lang ang paninindigan natin. As voluntary enlistment into the service of war is contrary to the principles of faith and practice of Seventh-day Adventists as contained in the commandments of God. So, ang contrary sa atin ay voluntary enlistment. Hindi ka magvo-volunteer, pero pag dinraft ka, hindi natin pinagbabawalan ng ating mga kapatid na dinadraft. Halimbawa, sa European War, dinraft sila pero walang war. Dinraft sila. Ang sabi ni Ellen White, we have just said farewell to 3 of our responsible men in the office who were summoned by the government to serve 3 weeks of the drill. Ang sabi dito, tuloy ko lang ito, they demand that young men whom they have accepted as soldiers shall not neglect the exercise and drill essential to the soldiers of service. We are glad, sabi ni Ellen White, to see these men with the regimentals have tokens of honors for faithfulness in their work. Proud si Ellen White na na meron silang mga kung ano-ano pa. So sabi ni Ellen White, they are trustworthy men, young men. This did not go from choice, but hindi naman nila ito pinili, but because the laws of the nation required this, we gave them a word of encouragement to be found true soldiers of the cross. Kumontra ba si Ellen White sa pagiging soldiers nila? Hindi. Ang sabi dito, our prayers will follow these young men, that the angels of God may go with them and guard them from every temptations. So, ang point natin dito, ang sabi nila, kumukontra daw si Ellen White dito. Hindi. Sabi ni Ellen White, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi naman yung pinili ito Pinilagay kayo dyan. So, gusto kong bigyan ng isang ni O. Cramer bago tayo matapos. Si O. Cramer, ang tatay nitong ating si Holmot Cramer, sa kanyang tape recorder, binanggit niya yung nangyari sa Europe nung tumalikod ang mga reform. Okay. European church, dito sa O. Cramer, European church leaders had made no concerted effort to acquaint their respective governments with Adventist objections to bearing arms. Hindi naman kasi sumulat yung mga European. Wala silang hindi sila nag-usap. To perform the routine labor on the Sabbath. The rapid course of events immediately preceding the outbreak of the hostilities prevented their giving even members counsel. Hindi man lang nila nabigyan ng counsel yung mga kapatiran. Dito sa Sa niya to, sa tape recorder binabanggit. Okay. At yung mga points of conflict with the army. Autocratic government like Germany, Russia expected explicit obedience from their subject. Their conscription laws made no provision for non-combatant service for consensus objector. Failure to prepare the problems post the draft became acute in Germany. There, in August 4, 1914, the president of East German Union Conference, sino ito? After counseling with several associates,
informed the German War Ministry in writing that conscripted Seventh-day Adventists would bear arms as combatants and would render service on the Sabbath in defense of their country. So, itong Union President, nakipagkonsulta sa presidente ng division, si Conradi. Tapos, sumulat ngayon yung Union doon sa Germany, sa German Union. Pagsulat niya, sabi niya, hahawak po kami ng arms on the Sabbath. Piruin mo yun ang kanyang sinulat, edi, ano nang nangyari? Although this was contrary to the position taken by the Adventism founding fathers 50 years earlier, many German church members complied with their leaders' announced policy. Meron namang nag-comply, humawak din ng arms. Pero yung iba nag-resist. Several years after the close of war, Adventist leaders from all over Europe met in the council in Gland, Switzerland, noong January 2, 1923, officially, on the record, as opposing combatant, pinakita ng General Conference, nandun si Daniels, sinabi nila na hindi po tayo combatant. Tapos, hindi lang yon, nagpakumbaba pa yung mga leaders, sila Conradi, yung division leaders, at talagang sila ay humingi ng paumanhin na sila'y nagkamali. Although, the Gland statement specified the reasons for Seventh-day Adventist position, pero nagsalita din sila doon sa meeting na yun sa Switzerland. Ang sabi niya, ito yung dispute. Also recognized that each members possessed absolute liberty to serve his country. Pero pwede silang mag-serve sa kanilang country at times and in all places, in accordance with the dictates of their personal conscientious convictions. Dito na nagsalita ang reform. Ayaw nila na mag-serve. Ayan. So sabi dito, this position the reformers are not willing to accept. Dito, ayaw nilang tanggapin ang absolute liberty of conscience. So kung makikita mo, nung World War I sa United States, nagkaroon uli ng draft para sa World War I, June 5, 1917. Gumawa ngayon, dinraft yung 21 to 30 years old. Ang Seventh-day Adventists ay gumawa ng provision para sa mga non-combatant. Ito ang sabi sa July 1918. Decided, ang General Conference, Seventh-day Adventist Time of War, page 144, decided to provide the funds for the organization of schools for the intensive training of Seventh-day Adventist young men or draft age who have not had previous nurses training to prepare them to take up medical corps work when entering actual service. Ito na yung National Service Organization, NSO. Ayan. Service Organization. Ngayon, pagkatapos nito, kinausap ni Daniel ang mga leaders. Yung president ng nitong grupo na ito. Yung sa Friedensu, page 32. Sabi ni Daniels, is it your idea that this picture of the apostate church represents our organization? And that the other picture of the true church represents your organization? Kami ba yung Babylon? Kayo ba yung true church? Sabi nila, at least dito sa Germany. Kasi tumalikod yung mga leaders sa Germany. Okay. Sabi? Ang sumunod niyang tanong ay ito. Sabi niya, they took stance that even in going for military was devil service. Ang pumunta sa military ay gawain ng demonyo, gawain para sa demonyo. Sabi ni Daniels, this is an extreme position. Ang tanong, alam ba nitong mga leaders na German, hindi sila nakakabasa ng English Alam ba nila yung usapan ni James White, ni Ellen White, yung usapan ng mga leaders natin tungkol doon? Na pinaninindigan nilang yun ang ating original na paninindigan na bawal ang military service. Meron lang silang condition kung no choice. Pero ito talaga hindi pwede. Sa kanila, masyado silang extreme. Extreme. Kaya ang point natin dito, hindi alam ng mga kapatid itong punto na ito. Ang totoong history. Totoong history na ito. So hindi naman pwedeng sabihin ito Kasi ang mayayari, yung mga seryosong kapatid nila, hindi mawala yung simpatya doon sa kanilang mga leader dahil may inilihim So ngayon, ang point natin dito, ang dami kasing barrier. Unang-una, German sila. Tama. Pangalawa, konti lang ang available material nila kay Ellen White.
Pangatlo, wala naman silang gaanong connection lack of sa General formation Conference. nga. Oo. Ang point natin dito, nanindigan na kaagad sila, dineclare na kaagad nilang Babylon, ang Seventh-day Adventist Church. Hindi man nila inalam yung totoong story. At ito pa, ang problema nila, ayaw nila yung idea ng liberty of conscience. Oo. Tandaan mo, itong mga bansang ito ay autocratic na mga bansa. Oo. Hindi nila naiintindihan yung tinatawag nating liberty of conscience. Sa Amerika kasi may breath of freedom. Ang Okay. lahat ng tao ay may kalayaan. Ayan. Pero dito sa mga bansang ito, ayaw nilang payagan na bigyan ng enough. May kinalaman yung kultura, no, yung mentalidad. Yung mentalidad, yung bigyan ng enough na liberty of conscience sa mga tao. Kaya itong espiritu nila na ito, naghahari hanggang ngayon. Tama. Ang magdideclare lang lagi ay yung mga nasa taas at accountable daw yung mga nasa taas kapag ka hindi nila sinabdue yung mga nasa baba. Ang problema ngayon, yung mga Pilipino, hindi naman sila German mentality, ang mentality nila. Pero inadapt nila yung Catholic. Ganun pa rin, PayPal. At saka yung katuwiran nila. Na parang bingi na rin sila sa rason ng iba. Ngayon, yung kinakatakutan ni James White na fanaticism, kanino natupad? Sa kanila. Ang point natin dito, totoo nga si James White. At tandaan mo, panahon pa ni James White, 1863 pa lang nung tinatayo pa lang ang church, tinatayo pa lang ang Battle Creek, lahat na yung binabanggit na Babylon. Kaya itong reformers, yung Adventist reform ideas na to, ay pumasok na ito sa Seventh-day Adventist Church sa iba't ibang pangalan. Tama. Kaya sinamantala lang itong war ng World War I, nitong ginawa lang sangkalan. 'di ba yung nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng tinatawag na rebellion doon sa Bremen sa Germany. Yan. Na talagang nagprotesta sila doon. Ayaw nilang makinig, talagang nag-wild talaga sila doon. So ang ginawa ng lahat ng mga 'yon ay talagang pinagtatanggal sa iglesia. At nung pinagtatanggal sila sa iglesia, kaya hindi totoo na yung buong ay pinagtatanggal. Yung mga nag-rebel lang ang tinanggal. Iyon. Hindi, kasi ang sabi nila, hindi lahat. Lahat daw nung mga tapat ay tinanggal. Hindi yung katapatan nila sila tinanggal. Hindi na mga tapat yung rebuilding nga Kaya sila tinanggal kasi nagprotesta rin. Ang sabi ni Ellen White. Masyado na silang emotional at saka hindi sila naging democratic. At saka tinan mo ang tunay na espiritu ng Kristiyano, kapag ka merong kang pananaw, makikipag-usap ka sa mga kapatiran. Tama. Tapos, pag uugnay-ugnayin nyo yun. Yun ang nangyari kay James White. Tama. Nung panahon nila, kinuha niya yung opinion ng ibang mga leader. At saka hindi, ang sabi ni Ellen White, kung meron kang paninindigan, manahimik ka, manalangin ka, tapos kayo, mag-uusap kayo. Ang nangyari sa kanila, hindi sila nag-usap-usap. Ay, di ba nga ay sa ibang mga detalye pa na binabasa natin, kahit na nga yung reconciliation, ginawa pa rin ng General Conference. At saka nung pero hindi pa rin sila tumugon. Di ba ito ay nung 1920, pumunta yung ilang delegates nila sa San Francisco. Pagdating sa San Francisco, kinausap din ni Daniel pinausap nila si Daniels. Ngayon, sa pakikipag-usap ni Daniels, nalaman ni Daniels na doon din sa grupong ito na pinoprofess na Babylon, ay pinagtatanggal din nila yung mga miyembro nilang ayaw makiisa sa kanila. So yung ginawa sa kanila, ginagawa din nila sa iba. Sa iba. Tingnan natin, nagkamali si Conrado, humingi ng tawad, di ba? Nagkamali siya. Ang tingin nila, nagkamali ito, dapat tanggalin ito. At saka dapat, pero tinanggal din naman Noong 1919, buong division ay kinut off ng General Conference. Tinanggal talaga. Pagkatapos ay ni-reorganize lang after the war. 1923 na yata natapos. So, ang point natin dito, ginawa naman ng General Conference yung magagawa nila para maampat. Pero hindi pwedeng tanggalin kaagad yung division ng walang General Conference session. Iyon, tama. Oo nga. Kaya doon sa session pa lamang tinanggal yung buong division kasi panahon ng war ito. So, kumbaga, bahala na, kanya-kanyang Nakita ko doon sa iyong mga pinapaliwanag, Pastor, at saka mga document na binasa natin, si Daniel as presidente ng GC, kasi baka tanongin nila, sino Daniel na yan? Siya yung presidente ng General Conference, ay marami siyang action na ginawa para maayos. So, ang akusasyon kasi, hindi Parang ang dating sa kanilang presentation, yung mga lumabas, parang sinipa silang sapilitan. Parang sila itong kinawawa. Samantalang, kung titingnan natin, yung mga binabasa natin, close-minded na actually sila. Hindi nila nilawakan yung kanilang pangunawa.
At saka hindi Tsaka kayang- kulang sila sa informasyon. Ang nangyari kasi gusto nilang kondisyonan ng General Conference. Hindi naman po pwede yun. Tanggapin nyo kami pero may kondisyon kami sa inyo. Nagmalaki na sila masyado. Yun ang nangyari. Yun yung espiritong naghari doon sa Fredenso. At yun din ang espiritong naghari sa San Francisco. Kaya ang tingin ni Daniel ay sandali lang. Oo nga. Kung Ba't sila totoo magbibigyan talaga ng kondisyon? ang mga totoong Adventista na sa inyo, aalis yan sa inyo, babalik dito. Pero yun talagang nagmamalaki na meron talagang espiritu na ng extreme or pagre-rebelde. fanaticism. Oo. Sabihin ko ng extreme at fanaticism, ay sabi niya, hindi pwedeng tanggapin itong fanaticism dito. Ang gusto nila, i-impose talaga yung fanaticism sa loob ng church. So, hindi, siguro, may mga kapatid, ngayon, hindi ko alam kung paano ipinapaliwanag ito ng inyong mga pastor sa inyo. O, kayo mismong mga pastor ng iglesyang ito na kinabibilangan ito, baka hindi nyo rin po alam ito. Kasi nung sinulat po ito ni Cramer, ay presidente siya ng North American Division ng SDARM, IMS. Ay nung sinulat niya, hindi niya nga po alam ito na mayroong ganitong effort na ginawa ang church. Tama. At ngayon, gumagawa pa rin ang General Conference, si Ted Wilson ng paraan. Oo nga. Dito rin sa Fredenso. Biro mo. Para i-reconcile. At ilan sa mga IMS ay willing pa rin makipag-usap. Pero ang point natin dito, tanggalin natin yung pride. At saka, huwag tayong paalipin lang sa kung ano sinasabi ng leader natin. Tama. Alamin mismo natin sa ating sarili kung ano yung aktual na nangyari. Nandyan po ang White Estate, nandyan ang internet, makikita natin lahat ng document, hindi yung itatago lang sa atin itong mga dokumento. Ang nangyari, pinalamutian na nila, Pastor, ng mga conspiracy. Kaya ang tendency na mabuksan yung isip at bumalik, na sasara dahil dun sa conspiracy theory na ipinapasok nila na itong church na ito ay talagang lumayo na, kaya natatakot na rin kung lagyan din natin ng conspiracy yung kanila, sabihin na natin na, kung gawa-gawa ng Jesuit, itong mga grupong ito para maihiwalay, o paano nila sasagutin mas kapaniwala pa nga yun. At saka tinan mo, talagang ang salitang apostasy, ang ibig sabihin ng salitang apostasy ay pagtalikod. Tama. Pagtalikod, silang gumawa nun. paghiwalay sa dating paniniwala. At saka si Mrs. Sweat mismo. At saka hindi naman dating Sabi paniniwala, niya. noong 1863, hindi ito dating paniniwala natin na aalis tayo sa military. Ang yan original yan nating nga, paniniwala ay pwede ang military, according to the conscience, maliban na, sabi dito, huwag mag-volunteer. Kita mo? Yun ang point. Mabuti sana kung magkakaroon sila ng bigat ang kanilang rason, kung sinabi natin, mag-volunteer na kayo, tumulong na kayo. So, mali ang kanilang pananaw na ito ang dati nating paninindigan. Hindi nagbago ang ating paninindigan hanggang ngayon. Ayan. Kaya sa ating pong mga taga-subaybay, mga kapatid, siguro yung ilan sa mga nanonood, maaaring hindi kayo magkaroon ng interest kasi hindi kayo makarelate. Pero pag dinalaw sila at kinausap sila. Ito po ay open po ito sapagkat alam natin na ginagawa po itong issue ng mga umalis, grupo, lalo itong mga SDARM. Ito yung kanilang basihan. Samantalang kung susundan po ninyo ang ating pong flow ng ating discussion, ay lahat ay ginawa. At kung titingnan nyo, dapat maging maging malawak ang ating pangunawa doon sa kalagayan ni James White. Kung saan magbigay kayo ng opinion, paano magagawin natin? So, ito nagdatingan natin. Nagdatingan yung mga suggestion para nabuksan. At saka yung sinabi din ni Ellen White, hindi rin talaga tayo umalis doon sa sinasabi lang, iniwanan natin yung dati nating stand. Manapa ay naging mas malawak ang ating stand doon sa kalagayan. Alam mo, minsan, Pastor, magaling lang yung magsalita, yung wala doon sa sitwasyon na yon. Merong nagtanong sa amin Merong minsan nagtanong sa amin, gagamitin ko lang ito bilang halimbawa doon sa mga close-minded. Merong nagtanong sa amin, di dapat yung natin, yung ospital natin, sarado pag Sabado dapat yan. Ay, bawal yan, masama yan. Tinanong namin, paano kung ikaw yung atakihin Sabado? Hindi siya nakasagot, nag-isip siya. Paano kung anak mo nasagasaan o kaya nabangga, na aksidente? Sarado ang ganyan. Hihintayin mo ba na kinabukasan? Hindi, nanahimik siya. See? Kasi, minsan nakatingin lang. Pero subukan natin ilagay yung ating sarili doon sa sitwasyon na yon. Kaya dapat po mga kapatid ay hindi tama yung sinasabi ni Pastor na
dapat hindi tayo nagpapadiktad doon sa sinasabi ng ating mga leader. Tsaka, Tingnan natin. Brother Johnson, Kaya ito, hayag na to, si Pastor. Desmond Dosa, in-award ng pinakamataas na award sa buong Correct, Amerika. oo. Sa tingin mo, devil's work yun? Ay, hindi ha. Grabe. Oh, so, At saka yung ipagtanggol ng Amerika ang kanyang bansa, devil's work ba ipagtanggol niya ang kanyang bansa? Oo nga. Oo. So, kaya doon sa mga nanonood sa amin, itong series na to, ay alam nyo, kaya dumadami po itong mga lumalabas sa loob ng iglesia. Walang Dahil sumasagot. wala ho tayong ganitong video na sumasagot at nagbibigay ng tamang detalye at konteksto ng mga nangyari. So ito na po ngayon. Tingnan nyo, mag-search po kayo sa YouTube, kahit na mga English program, mga evangelist po natin, international evangelist natin, wala pong mga sagot. Kaya pinilit po namin na ito ay ihayag, ilahad sa ating kalagitnaan para makatulong. Kaya tuloy-tuloy ang pagtalikod ngayon dahil sa kukulangan ng mga ganitong klase ng pangsagot po natin. Kaya amin po itong binuksan sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kami naniniwala na makakatulong ito ng malaki sa atin, lalo na sa mga seryosong naglilingkod sa iglesia, may mga tungkulin. Magagamit po natin ito para sagutin ang mga dati nating kasamahan. Bago po tayo tuloy ang maghiwa-hiwalay, muli namin kayo inaanyayan sa isang panalangin. Dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat na nagkaroon po kami ng ganitong programa. Alam namin ito'y malaking tulong sa mga kapatid na apektado at nadadaya ng mga dati naming kasamahan at ngayon ay ginagamit ng kaaway upang guluhin sila sa pananampalataya. Panginoon, tulungan patuloy ang pamunuan ng Hope Channel at lahat po ng mga evangelist. Ganon din po ang programang ito na nawa po ay manumbalik ang mga tupang naliligaw sa kadahilanan, sa kakulangan ng kanilang mga impormasyon na nakarating sa kanila. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu sa tuwi-tuwi na. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Umaasa kami na hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programang ito, tayo ay muling magkakasama-sama dito sa programang Katotohanan, kasama po si Pastor Brian Tolentino. God bless us all. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.